Magpapatuloy ang kwento kung saan nagtatanong si Miss Min kung bakit raw ba na hinahawakan ng bida ang kanyang tenga. Sa tanong ay nakangiti naman na sumagot ang bida na si Miss Min raw ay hinimatay kaya balak niya lang nagisingin. Sa narinig ay nagsaad naman si Miss Min na siya raw ay natakot lang, pero pwede na raw ngayon, nang sinabihan naman siya ng bida na huwag magpunta sa haunted house kung di pala nito kaya. Samantala sinabihan lang naman siya ni Miss Min na gusto raw nito na matulog. Sa narinig ay napatingin na nga lang ang bida na di sana papayag, pero pumayag na rin siya sapagkat alam niya na wala na rin siyang magagawa. Sa isip pa nito na si Miss Min na raw ang kauna-unahang mahinang babae at cute sa mundo na iyon ang kaso ay may kakaibang ugali nga raw ito. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga na bumangon si Miss Min sa pagkakahiga nang tinatanong naman siya ng bida kung siya raw ba ay ayos lang. Makikita na nasa lugar na rin pala sila Miss Yuan saka si Longlong. Habang nagtatanong ang bida kay Miss Min kung ayos na raw ba talaga ito, sumagot naman si Miss Min na wala na raw siyang nararamdaman pa. Sa mga nangyari ay napapatanong na nga lang si Miss Yuan kung tutuloy pa rin daw ba sila sa kanilang ginagawa. Sinagot naman siya ng bida na sa ngayon raw ay tulungan muna nila si Miss Min na makapunta sa bahay nito upang makapagpahinga. Kailangan na raw na magpahinga ni Miss Min. Sa narinig ay napasabi na nga lang ng good si Miss Min. Sabay nung aalis na ang bida ay agad naman siya na pinigilan ni Miss Min. Sabay nagsabi nga ito na samahan raw siya ng bida na pumunta sa kanyang bahay. Sa narinig ay wala na nga lang na sinabi pa ang bida at napalingon na lang. Makikita na habang magkahawak ng kamay ang dalawa ay pansin din si Miss Yuan na parang nalulugmok. Sa isip nito habang naiiyak na gusto niya raw na mahawakan din ang kamay ng male god. Sabay ang bata ay umiiyak din sapagkat gusto niya nga rin daw na mahawakan ang kamay ng ating bida. Habang si Longlong ay napapatanong na lang kung ano raw ba ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Pagtapos ay makikita na sila nga ay umaalis na patungo sa bahay ni Miss Min, habang nasa loob ng sasakyan ay napapasabi na nga lang si Longlong na ang layo raw ng bahay ni Miss Min sapagkat ang kanilang nadidaanan ay di pa niya nakikita. Sinagot naman yun ni Miss Yuan kung saan raw ba nakatira si Longlong sa isang lugar na di pa natutuklasan at sobrang kakaiba. Tanong pa nito na di naman raw ba si Longlong nahihirapan na pumunta sa school. Sa mga naririnig ay napapasabi na nga lang ang bida na kung di pa raw ba titigil ang dalawa at magpahinga naman. Pagtapos ay makikita na nakarating na sila sa gate ng bahay ni Miss Min. Sa pagdating nila ay mapapansin din ang laking pagkagulat ni Miss Yuan sa nakita. Sabay makikita ang dalawang katulong na nangangahulugan na talagang mayaman ang may-ari ng bahay na iyon. Makikita din ang fountain sa loob. Sa madaling salita isang mansyon. Nang nagsaad naman ang isang lalaki na sinabihan si Miss Min na tumakas na naman raw ba ito, sinabihan na raw ito ng kanilang sir na wag pupunta sa malayo. Sa mga nakita ay napasabi na nga lang ang lahat na isa raw palang mayaman si Miss Min na nakatira sa isang villa. Pagtapos ay pumasok na nga agad sila sa loob at sinabihan nga sila ng lalaki na mukhang ang mga iyon raw pala ay kaibigan ni Miss Min. Siya raw ay humihingi ng tawad, mukhang siya ay naging bastos. Sabay nagdala nga ito ng mga pagkain sa lamesa na niluto ng kanilang chef. Sabay nagsabi nga ito na ang kanilang young miss raw ay pupunta sa itaas upang magpalit ng damit. Pagtapos ay makikita na umaakyat na nga ang dalawa sa itaas. Sa pag-alis ng mga ito ay nagsasabi nga si Miss Yuan na si Miss Min raw ay talagang low-key, kala raw niya na ordinaryong babae lang ito. Dagdag pa ni Longlong na si Miss Min raw ay galing sa malaking pamilya. Habang ang bida naman ay pinapakalma ang dalawa. Sa isip pa ng ating bida na di niya raw inaasahan na si Miss Min raw pala ay may napakayaman na background. Nang lilipat ang eksena kay Miss Min na sinasabihan ng kanyang butler na masyadong malayo raw ang narating nito at di raw ito nagsama ng mga bodyguard. Sana raw ay wag na ni Miss Min na gawin yun sa susunod. Sandali ay makikita na napatigil si Miss Min sa paglalakad. Sabay nagtanong nga ito sa kanyang butler kung tumawag na raw ba ang kanyang ama at nasaan raw ba ang kanyang ina. Sa tanong ay sumagot naman ang kanyang butler na di raw tumawag ang kanyang ama dahil ito raw ay abala sa mga trabaho. Sa narinig ay naiinis nga na sinabi ni Miss Min na bakit ayaw raw ba siya natawagan ng kanyang ama. Nang sumagot naman ang butler na ang ama raw ni Miss Min ay abala sa abroad pero nagbigay naman raw ito ng regalo, ang paboritong model tank ni Miss Min. Sabay makikita na din na nga nagsalita pa si Miss Min at pumasok sa isang silid. Sa pagpasok ni Miss Min sa kanyang silid ay nagpakita na nga lang ng mukhang naaawa ang kanyang butler. Sabay lilipat ang eksena sa lugar ng grupo ng ating bida. Sabay makikita ang muka ni Longlong na nabigla na parang may nakitang kung ano. Makikita ang kamay ni Miss Min ang kanyang isang parte ng pisngi. Nang pinakita na nga ang kanyang buong katawan na labis na maganda. Sa nakita ay agad naman ito na pinuri ni Longlong sa kagandahan nito. Sa isip naman ng bida na mas maganda na raw si Miss Min kesa kanina pero mukhang isang walang buhay na manika lang raw ito.
Sabay nagtanong nga ang bida dito kung ano raw ba ang problema. Sa tanong ay sumagot naman si Miss Min na ang kanyang ama raw ay di tumawag sa kanya dahil abala ito sa abroad. Sa narinig ay nagtataka nga na naisip ng bida na ano naman raw ba ano daw ba ang ibig sabihin noon. Nang natigilan nga ito nang hinawakan ni Miss Min ang kanyang kamay, sabay sinabi nga nito na may gusto raw siyang ibigay sa ating bida. Sa narinig ay nagtungo na nga ang dalawa sa taas, sa pag-akyat ay makikita nga ang muka ng bida na gulat, sa isip nga nito na alam niya raw na kakaiba ang mga babae sa mundo na yun pero ang kwarto naman raw ng kanyang ate ay di ganon. Sabay nagsaad nga ang bida na kahit raw may bahay si Miss Min ay may hindi raw tama sa mga nangyayari, dagdag pa nito na sinabi raw sa kanya kanina ni Miss Min na di ito tinawagan ng kanyang ama. Tanong pa nito na kung ang ama raw ba ni Miss Min ay masama ang pagtrato dito. Sa isip pa ng bida na ang tatay raw sa mundo na iyon ay parang isang nanay na sa mundo niya dati. Sabay tanong nga nito kung nasaan raw ba ang mga magulang ni Miss Min at puro katulong lang ang kasama nito. Nang natigilan nga ito nang sumagot na si Miss Min na ang kanyang ama raw ay mabait pero ito raw ay palaging abala sa trabaho. Sa narinig ay nagtanong naman ang bida na kung ganun raw paano naman raw ang nanay nito. Sumagot si Miss Min na mas abala raw ang kanyang ina kung kaya siya ay mag-isa lang. Dagdag pa nito na ang kanyang ina raw ay isang mayor kung kaya wala raw na oras na umuwi ng bahay, at ang kanyang ama naman raw ay abala sa business sa ibang bansa at kumikita ng malaki. At nung bata raw siya ay ang kanyang butler ay lagi na lang na sinasabi na mahal siya ng kanyang mga magulang. Nang matigilan naman ito nang hinawakan siya ng bida sa kanyang ulo at nagsabi sa susunod raw na nakakaramdam ng kalungkutan si Miss Min, maaari daw siya nitong hanapin sapagkat sila nga raw ay kaibigan na rin ito ngayon. Sa ginawa ng bida ay hinawakan nga ni Miss Min ang kamay nito pabalik. Sabay nagsabi nga ito na sumama sa kanya ang bida. Habang ang bida ay napapasabi na lang na iyon na naman raw. Pagtapos ay makikita ang isang kwarto kung saan makikita ang mga baril na koleksyon. Nang walang paligoy-ligoy ay binigay nga ni Miss Min ang isang baril sa bida, iyon raw ang kanyang paborito sa lahat at ibibigay niya iyon sa bida. Samantala napapasabi na nga lang ang bida na di niya raw matatanggap sapagkat iyon ang paboritong baril ni Miss Min. Samantala sa isip naman ng bida na kapag raw tinanggap niya iyon ay siguradong lagot raw siya sa kanyang tatay. Nang natigilan naman ito nang nagsaad si Miss Min na iyon raw ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya. Dagdag pa nito na ang sabi raw ng kanyang butler na kailangan raw na magbigay ng regalo sa kaibigan kung kaya gusto raw niya na makipagkaibigan sa bida habang buhay. Sa narinig ay sumagot naman ang bida na pwede raw sila na maging magkaibigan ng walang mga bagay-bagay pa. Sabay nagyakap nga ang dalawa habang nagsasabi ang bida na sila raw ay magiging magkaibigan habang buhay. Makalipas ang ilang sandali kung saan sila ay natapos na sa kanilang ginagawa pa sa loob, makikita na sila ay aalis na habang nagsasaad si Longlong na maglaro na lang raw sila sa susunod. Sabay nagsabi nga ang bida na magkita na lang raw sila sa school makalipas ang 2 araw. Sa narinig ay masayang sumagot nga si Miss Min ng good. Habang naglalakad papauwi ay nagsasabi nga si Longlong na di niya raw inaasahan na ang bahay pala ni Miss Min ay maganda at ang damit raw nito ay sobrang maganda rin kung kaya nahikayat raw siya na bumili ng bagong damit. Sa narinig ay inaantok nga na sumagot ang bida na mayroon na nga raw na damit ang kanyang kaibigan. Nang napagtanto naman ito na isa raw pala yung magandang oportunidad para sa kanya, matagal na nga raw niya na gusto na mapalitan ang kanyang damit. Sabay galit nga nito na pinunit ang kanyang alaala sa mga damit na iyon sapagkat di niya gusto. Sabay saad nga nito na sabay na raw silang mamili ng damit. Kinabukasan sa Central Shopping Mall habang lilipat sa bida na napapaisip na siya raw ay kumita lang ng kaunting pera sa kanyang part-time job. Nang matigilan nito nang tinanong siya ni Longlong kung bakit di pa raw ba sila umaalis. Sa narinig ay sumagot nga ang bida na sige raw at umalis na sila. Pagtapos ay makikita na namimili na nga sila ng mga damit, makikita rin na nagtuturo ng mga pambabaeng damit si Longlong na agad naman na tinatanggihan ng bida. Makikita na ang pinipiling damit nga ng bida ay puro panlalaki na lubhang bagay naman sa kanya. Dahil nga sa nagustuhan ng bida ang damit ay agad nga nito na inutusan ng tindera na balutin iyon para sa kanya. Sa isip pa nito na kung ganoon na iyon raw pala ang pamimili ng isang babae, kahanga-hanga raw. Nang nagsaad naman si Longlong na tingin nga raw niya ay kailangan na nilang kumain sapagkat siya ay gutom na. Sa narinig ay agad nga na napatingin ang bida sa isang kainan na iniba nila ang pangalan pero halata naman na McDonald. Pagtapos ay agad na nga sila na pumasok sa loob. Sa pagpasok ay agad nga siya na inalok ng bagong menu. Samantala makikita sa isang tabi na may babae palang nakamasid sa kanila, saad nga nito na talagang gwapo raw ang bida. Sa nangyari ay naramdaman naman iyon ng bida kaya ito ay napalingon, dahil sa paglingon nito ay agad naman siya na tinanong ni Longlong kung sino ba ang tinitignan niya. Sumagot naman ng bida na wala raw at mag-order na raw sila ng pagkain.
Sa isip pa nito na pakiramdam niya raw na may nakamasid sa kanya. Habang sila ay kumakain mapapansin ng babae na parang may ginagawa sa phone nito tila konektado sa ating bida, makikita na may picture na pala siya ng bida nakalagay sa kanyang caption na siya ay may nakitang gwapo na lalaki sa McDonald kung kaya gusto niya raw na pakasalan at iuwi sa bahay. Sabay babalik kay Longlong na nagtatanong kung bakit raw biglaan na nagsuot ng sombrero ang bida. Sa narinig ay sumagot nga ang bida na kailangan niya raw na maging low profile dahil masyadong gwapo ang kanyang itsura mahirap na. Sa narinig ay masaya nga na sumang-ayon si Longlong sapagkat masyado raw na gwapo ang bida kung kaya dapat raw ito na mag-ingat, dagdag pa nito na ang mga sikat nga raw na artista ay nag-hire ng babae para protektahan ito kapag lumalabas. Sa narinig ay pinagpapawisan nga na nasabi ng bida na di raw na parang labis-labis na iyon, sabay bigla nga na nakaramdam ng ginaw ang ating bida tapos makikita ang manyakol na babae na natatawa, tapos makikita ang mga sulat na di naman na ata kailangan ipaliwanag pa. Sabay makikita sa post ng manyakol na babae nag-comment si Doraemon ang bida raw ay kagandahan na walang takot nagtataka nga ito na umiiral daw pala ang taong gaya ng bida. Dagdag ng isa na mas gwapo pa raw ang bida kesa sa mga artista. Dugtong ng isa na sasabihin niya raw na gusto niya raw na makuha lahat ng impormasyon ng bida sa loob ng ilang minuto lang. Sabi naman ng isa parang nakita na raw niya yung bida sa kung saan. Sa nabasa ay napapaisip nga ang babae na kakaiba raw saan niya raw ba nakita ang bida. Makikita na yung manyakol na bata pala pinost ang ating bida, nakalagay pa sa caption na ang bida raw ay maganda nung papunta sila sa amusement park, sabay na pagtanto na nga ng manyakol na babae na kay Linling raw pala niya nakita, sabay babalik sa bida na pagod sa ginawang pamimili. Pero buti nga raw dahil mapapalitan na niya ang mga pambabaeng damit niya sa cabinet, sabay nagtataka nga nito na naisip na di ba raw na iniwan siya ni Longlong kung ganun bakit pa raw ba ito tumatawag. Sa kanyang pagsagot ay laking gulat nga nito nang pasigaw nga na sinabi sa kanya ni Longlong na ito raw ang Red One. Sa narinig ay napapatanong na nga lang ang bida kung ano raw ba ang red na tinutukoy nito. Sumagot naman si Longlong na may kumuha raw ng litrato sa bida at ito raw ay pinost sa internet at agad na nag-viral. Dagdag pa nito na mag-open lang raw ang bida at malalaman na nito sapagkat ang post dito ay nasa ikalima sa pinakasikat. Pagtapos makikita naman ang kapatid nito na nagagalit sana raw di na niya pinost ang bida kung alam lang niya na mangyayari yun. Dagdag pa nito na sa kanya lang raw nabibilang ang bida. Samantala babalik sa bida na nagtataka sapagkat paano naman raw ba sisikat ng sobra ang isang larawan lang mula sa kanya. Sabay pagtingin na nito sa kanyang phone nakita nito ang mga comment sa kanyang picture. Saad ng isa na kaya na raw na matalo ng bida ang mga amateur sa pamamagitan lang ng itsura nito. Dagdag pa ng isa na bago niya raw pindutin akala niya na isang amateur lang na sumikat pero nung nakita niya raw talagang siya raw ay humanga. Dugtong pa ng isa na di pa raw ata isang binata ang bida at pagtapos daw ng nangyari handa na raw siya na pumasok sa entertainment industry, habang ang isa ay di naniniwala dahil isang picture lang daw magbabayad raw siya basta magpakita lang ng pangalawang picture. Pati si McDonald nag-comment na inaya ang mga tao na kumain sa kanilang lugar dahil makakakita sila ng gwapong binata. Sa mga nabasa ng bida ay napapawat dahil na nga lang ito, sa isip pa nito na di naman raw siya magiging ganun kalabis, sabay kanya na nga lang na binaliwala ang mga iniisip niya sapagkat lilipas lang daw ang panahon at makakalimutan na siya. Dagdag pa nito na manunood daw siya ng live na mga manlalaro para mag-relax pero pagbukas nito ng phone ay makikita ang mga lalaki na parang bayaran, sa nakita ay labis nga na nakaramdam ng pangdidiri. Agad na nga niya nanilipat ang sa isang vlog na patungkol sa paglalaro. Sa isip nga nito na mukhang ang mga vlog raw patungkol sa laro ay normal lang kung titignan, dagdag pa nito na mukhang wala raw pala na nagbago sa laro sa mundo na iyon ang tanging pinagbago nga lang raw ay sa mundo na iyon ay puro babae ang mga manlalaro. Pero sa kasalukuyan nga raw niya na edad nagtataka siya kung siya ay pwede ba na maging live streamer. Base nga raw sa kanyang mga kaalaman sa laro ay madali lang raw niya na magagawa ito. Nang matigilan nga ito sa kanyang pag-iisip nang dumating na ang kanyang ate sa bahay. Nagsaad naman ang kanyang ate na ito raw ay nanatili sa research institute ng buong araw kung kaya di niya raw inaasahan na sa pagdating niya ay naging isa ng sikat sa internet ang kanyang kapatid. Sa narinig ay pinagpapawisan nga na sumagot ang bida na kung ganon ay alam raw pala ng kanyang ate ang patungkol doon. Nang nagtanong naman ang kanyang ate kung kasama raw ba nito si Longlong na umalis, sa narinig ay napaisip nga ang bida na pakiramdam niya raw na galit ang kanyang ate. Sabay sumagot na nga ito na nagsabi na si Longlong raw ay gusto na bumili ng damit at nagkataon raw na kailangan niya din na bumili ng damit kaya nagsabay na raw sila. Nang nagulat nga ito nang bigla na lang napamatong sa kanya ang kanyang ate, sabay tanong nga nito na kung may umapi raw ba sa bida na mga kakaibang tao.
Sa narinig ay sumagot nga ang bida na wala naman raw sa kawag na raw na mag-alala pa ang kanyang ate sapagkat kaya niya na protektahan ang kanyang sarili. Nang matigilan nga ang bida nang sinigawan siya ng kanyang ate na ang bida raw ay masyadong simple. Dagdag pa nito na ang babae raw sa labas ay mas mapanganib pa kesa sa iniisip ng bida. At ang kanilang ama raw ay labis ang pagpapahalaga sa bida kung kaya kapag may nangyari daw sa bida paano niya raw yun mapapaliwanag sa kanilang ama. Utos pa nito na kapag hinaras raw ng babae ang bida dapat raw na sabihin iyon sa kanya ng bida, at sa oras daw na aalis ang bida ay dapat na sabihin sa kanya nito. Sabay unti-unti na siya na tinutulak ng bida pero di niya matulak ang kanyang ate. Nang nagring na ang phone ng kanyang ate, dahilan na nakatakas na ang bida sa kakaibang sitwasyon niya kanina. Sabay makikita nga sa phone ng kanyang ate ay ang ating bida ang wallpaper. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa dalawang babae na nag-uusap saad nga ng mga ito na nawala raw ang kanilang hinahanap. Dagdag pa ng isa na mahirap daw na makahanap ng gwapong binata sa panahon ngayon. Sabay umalis na nga ito habang makikita ang bida na nagtatago sa paligid na mapag-aalaman na siya pala ang hinahanap ng mga babae kanina. Sa mga nararanasan ay napapaisip na nga lang ang ating bida kung ano raw ba ang nangyayari. Nang nagring ang phone nito sa bulsa, sa pagsagot ng bida ay maririnig ang boses ni Longlong na nagsasabi na huwag pumunta ng school ang bida. Sa narinig ay nagtataka na nga lang ang bida habang nakikinig, nang babalik kay Longlong na nagsasabi na ang bida raw ay naging sikat sa internet kung kaya marami raw na tao ang naghahanap dito. Dagdag pa nito na sa dami raw ng mga tao na naghahanap dito ay di na raw ng bida na magagawa pa na makadaan dahil mahaharangan na ito. Sa narinig ay napaisip na nga lang ang bida na kanina pa raw siya hinaharangan ng mga ito. Nang matigilan nito nang nagsaad pa si Longlong na ano raw kaya kung umalis na ang bida at wag na natumuloy sa school sapagkat marami nga raw itong mga fans na nakaabang sa kanya. Sa narinig ay sumagot na nga lang ang bida na sige raw at naiintindihan niya. Pagtapos ay tumakbo na nga ito papalayo sa kanyang school. Sabay nagpadala nga ito ng mensahe sa kanyang ate na nagsasabi na di raw siya pwede na pumasok sa school sa ngayon dahil sa siya ay naging sikat sa internet kung kaya na maaari daw ba na mag-iwan nito ng letter na siya ay di makakapasok sa school. Sa mensahe ay sumagot nga ang kanyang ate at pumayag dagdag pa nito na umuwi na raw ng bahay ang bida at siya ay babalik din ng maaga. Pagtapos ay makikita na sa bahay ng bida ay ito ay nakauwi na sa isip nga nito na masyadong nakakatamad raw ang pananatili sa bahay kaya titignan na lang raw niya ang mga live patungkol sa laro. Dagdag pa nito na siya raw ay 18 taong gulang na at tingin niya raw na mas maraming pera ang makukuha sa pagla-live. Gagamitin niya raw ang King segment. Pagtapos ay agad na nga nito na pinindot ang laro na kanyang lalaroin, ngunit makikita ang muka nito na nabigla. Nakita pala nito na ang mga karakter ng laro ay naging babae pero ang mga patakaran naman raw sa laro ay di nagbago kaya magsisimula na raw siya. Makalipas ang ilang sandali makikita na ang paglalaro ng bida ay talagang magaling. Sa mga nangyayari ay napapasabi na nga lang ang bida na masyado raw na maganda ang kanyang kamay mas maganda raw gamitin ang batang kamay para sa paglalaro. Dugtong pa nito na mukhang ang kanyang kaalaman raw sa paglalaro ay di nagbago sa mundo na iyon. Pagtapos ay lumipas ang oras kung saan naglaro lang ng naglaro ang bida, pagtapos makikita na ito ay napagod na sa kanyang mga ginawa. Dahil nga siya ay magaling na sa paglalaro ay naisipan na nga niya na magsimula na ng live stream mamayang gabi. Pagtapos ay lumipas ang mga oras, naggabi na kaya umaakyat na ang bida sa taas para simulan na mag-live, habang umaakyat ay makikita na ito ay nakangiti, habang ang kanyang ate ay nakamasid lang sa kanya. Pagtapos ay makikita ang bida na nagsisimula na sa kanyang pagla-live, bago magsimula ng live ay kinakabahan pa nga ang ating bida, pero agad na nga niya iyon na binaliwala at nagsimula na, naglalaro na ito sa isip-isip nga nito ay ito nga ay nagtataka na may gusto raw na paulit-ulit siyang kalabanan. Tanong pa nito na bakit raw ba na nakasunod lang sa kanya ang tao na yun kanina pa. Makikita na nagawa nga ng bida na mapatay yung nakasunod sa kanya. Makikita na nagpadala ng mensahe yung babae na kanyang natalo ang Gale Swordman raw sa kabilang banda ay ginamit. Sabay makikita ang babae na gumagamit sa karakter na papasaad nga ito na ang kanyang mga taktik raw sa paglalaro ay napaka-imposible na makita at mapatay depende na lang daw kung may cheat ito. Dugtong pa nito na kung di lang raw sana na open ng bida ang cheat nito sana raw ay siya na ang may control ng laro. At doon na po nagtatapos guys, pasensya na ang tagal ng upload, personal na bagay lang pero tuloy-tuloy na ulit tayo. Ayos na guys, yun lang, salamat.